Itinuro ng lalaki na may itim na sinturon ang janitor at sumigaw, "Hoy, ikaw na naglilinis, gusto mo ba ng mabilisang sparring?" Kumalat ang kanyang boses sa buong gym, puno ng panlilibak. Nakatayo si Dario Martinez nang may kumpiyansa sa gitna ng banig. Nagniningning ang kanyang itim na sinturon sa ilalim ng malalakas na ilaw. "Sigurado akong hindi ka pa nakakakita ng totoong laban, di ba?" Dagdag niya habang nakangisi. Dahan-dahang tumigil sa pagmamop si Giovanni Rivas at tumingala. Sa edad na 42, 3 linggo pa lang siyang nagtatrabaho roon, karaniwang dumarating ng 10 oras kapag halos wala ng tao. Pero nung gabing iyon ng Huwebes, humaba ang advanced class ng higit sa inaasahan. "Ayokong istorbohin ang klase ninyo, Sensei," mahinang sagot ni Giovanni habang bumalik sa pagkuskus ng matigas na mantsa. Tumawa si Dario, malakas at tila eksaherado, at umalingaw-ngaw ang tunog sa mga dingding. "Panoorin niyo ito lahat kayo," sigaw ni Dario, takot siyang tumapak sa banig. May ilang estudyanteng napatawa ng alanganin, di alam kung paano magre-reaksyon. Hindi alam ni Dario na 2 dekada nang sinusubukang kalimutan ni Giovanni ang kanyang nakaraan. 20 taon na ang lumipas mula nang iwan niya ang mundo ng pakikipaglaban dahil sa isang malagim na aksidente. 20 taon niya nang itinatago ang lahat, even sa sariling anak niyang dalagita. "Sige na kuya," pangungulit ni Dario gamit ang ngising pang-akit niya sa mga bagong estudyante. "Magaan lang to, sigurado akong hindi mo alam paano humawak ng guard stance. Pakita natin sa mga estudyante ko kung anong kaibahan ng sanay na mandirigma sa isang taong tagalinis lang ng likuran ng gym." Habang papalapit si Dario, may naramdamang kakaiba si Giovanni, isang bagay na matagal nang natutulog sa kanya. Nagtagpo ang kanilang mga mata at bigla si Dario ay natigilan, di maipaliwanag kung bakit. "Demo lang naman," dugtong ni Dario, medyo nag-aalangan na ang tono. Para matuto sila ng respeto sa sining ng pakikipaglaban, tahimik na inilapag ni Giovanni ang timba at dahan-dahang tumayo. Ang kanyang galaw ay nakakagulat na banayad. Masyadong maayos para sa isang taong di umano'y walang kaalaman sa martial arts. Tumigil ang buong pagsasanay, nararamdaman ng lahat na may kakaibang nangyayari. "Sige," wika ni Giovanni, pantay ang tinig tulad ng isang tahimik na lawa na may bagyong papalapit. Pero pagkatapos nito, hihingi ka ng tawad sa lahat ng nandito dahil ginawa mong biro ang lugar na to. Muling tumawa si Dario, pero ngayon may halong pagkukunwari. "Humingi ng tawad? Ikaw ang hihingi ng tawad sa kayabangan mo kapag nakadapa ka na sa banig." Walang nakakaalam sa gym na yon na si Giovanni Rivas ay dating si Giovanni Thunderstrike Rivas, 5 beses na kampeon sa MMA sa buong mundo. Nilisan niya ang rurok ng kanyang karera matapos ang isang aksidente na kumitil sa buhay ng kanyang matalik na kaibigan at sparring partner. Mula noon, ipinangako niyang hindi na muling lalaban, pero may mga pangakong nababasag, lalo na kapag ang dangal mo na ang nakataya. Kung nagugustuhan mo ang kwentong ito ng katatagan at hustisya, huwag kalimutang mag-subscribe at abangan kung paanong ang isang panlalait ang naging pinakamalaking kababaang loob sa buhay ni Dario Martinez. Hinigpitan ni Dario ang kanyang itim na sinturon na may yabang, sinisimsim ang atensyon. "Lumapit kayo, lahat, makikita nyo kung bakit may matibay na hierarkiya sa martial arts." Pinanood ni Giovanni habang ang mga estudyante ay bumuo ng kalahating bilog sa paligid ng banig. May ilan na mukhang interesado habang ang iba'y halatang naiilang. Isang batang babaeng Asyano ang bumulong sa katabi niya na umiling lang at napakunot ang noo. Patuloy ang talumpati ni Dario, puno ng drama. "Eto," sabi niya, "isang halimbawa ng taong walang kaalam-alam kung anong kailangan para mapabilang sa lugar na ganito. Sa mga top-tier gym, disiplina ang puhunan.
Nakaramdam si Giovanni ng matalim na kirot sa dibdib tulad ng naramdaman niya 20 taon na ang nakalipas nang sinasabing ang mga dukhang mandirigma ay walang lugar sa mga elite na gym. Pero ngayon, sa edad na 42, alam na niya kung paano gawing lakas ang ganitong pakiramdam. Sensei Dario, maingat na sambit ng dalagang estudyante. Baka pwede po tayong bumalik sa regular nating klase. Gabi na po at... Sara Morales, putol ni Dario sa matigas na tinig. Tinututulan mo ba ang paraan ng pagtuturo ko? Umupo ka at manood. Mas marami kang matutunan sa 5 minutong ito kaysa buong buwan ng training. Napansin ni Giovanni kung paanong ginamit ni Dario ang buong pangalan ni Sara, isang malinaw na paraan ng pagpapakita ng kapangyarihan. Nakita rin niya ang takot sa mga mata ng dalaga. Takot na kilala niya, iyon din ang takot na nakita niya sa sarili sa tuwing binabangungot siya sa gabi dahil sa nakaraan. Si Antonio the Crusher Rodriguez ang kanyang pinakamatalik na kaibigan at namatay ito dahil kay Giovanni. Hindi niya kailanman pinatawad ang sarili. Nangyari ito habang nagsasparring, napalakas ang suntok at sipa ni Giovanni, dala ng tensyon at sigaw ng mga tao. Bumagsak si Antonio sa masamang paraan at hindi na muling nagising. Naideklarang aksidente iyon pero hindi matanggap ni Giovanni. Sa gabing iyon, nawalan siya ng kontrol. Kaya mo ba, janitor? Kantiyaw ni Dario. Pakitaan mo nga kami ng basic guard o baka sobrang hirap niyan para sa isang taong panlinis lang ng sahig. Muling napuno ng tawanan ng gym, pero si Giovanni ay nanatiling tahimik, hindi na tinag. Pumikit si Giovanni saglit at sa isang iglap, hindi na siya nasa Denver, nasa Las Vegas na siya. Sa ring, muling binabagabag ng mga tinig na minsang gumiba sa kanyang mundo. Anong problema? Natatakot ka ba? Patuloy ni Dario, paikot-ikot na parang mabangis na hayop na naghahanap ng tiyempo. O tatayo ka lang dyan buong araw, gaya ng ginagawa mo sa map mo. Doon nagkamali si Dario sa unang pagkakataon ng seryoso. Bahagyang tinulak ni Dario si Giovanni sa balikat. Sa paningin ng karamihan, mukhang biro lang ito, halos mapaglaro. Pero sa likod nito ay mayabang na ugali ng isang taong kailanmay hindi pa naparusahan sa ginawa. Hindi gumalaw si Giovanni. Matatag siyang nakatayo para bang ang katawan niya'y nakatanim sa sahig. Parang sinubukan ni Dario na itulak ang isang bundok. Saglit na nawala ang kumpiyansa sa ngiti ni Dario. Kakaiba, bulong ni Giovanni para sa sarili kaysa kay Dario. Matagal na rin mula nang may sumubok na galitin ako ng ganyan. May nagbago sa tono ng boses ni Giovanni. Walang galit, walang pananakot, kundi isang tahimik at malalim na kapayapaan. Isang uri ng katahimikan ng isang taong dumaan na sa impyerno at nabuhay upang ikuwento ito. Pero hindi iyon napansin ni Dario. Sa halip, mas lalo pa siyang nagmatigas. Narinig niyo yun? Sigaw niya may halong nerbiyosang tawa. Interesado raw siya. Tara, ipakita natin sa kanya kung anong nangyayari sa mga nagkakamaling ipagpalit ang kumpiyansa sa tunay na karanasan. Hindi alam ni Dario na bawat panlalait, bawat mapanghamak na kilos ay unti-unting bumubuhay sa loob ni Giovanni ng isang bagay na inilibing na niya sa loob ng 20 taon. Hindi galit, hindi paghihiganti, kundi isang matalas at hindi matitinag na alaala ng kung sino talaga siya kapag hindi siya nagpapanggap. Mula sa gilid, pinanood ni Sara Morales ang lahat, unti-unting nababalot ng kaba. May kakaiba sa tindig ni Giovanni sa paraan ng paghinga niya, kalma at sentrado na nagpapaalala kay Sara ng mga dokumentaryo sa kalikasan. Isang mandaragit na nananatiling hindi gumagalaw bago sumunggab. Ang tensyon bago ang bigwas. Huling pagkakataon, bulyaw ni Dario, inis sa pananahimik ni Giovanni. Sumabak ka o tatawagin ko ang security para paalisin ka. Mawawalan ka rin ng trabaho, ikaw ang pumili.
Dahan-dahang iminulat ni Giovanni ang kanyang mga mata. Nang tumama ang kanyang tingin kay Dario, nakaramdam ang instruktor ng malamig na kilabot sa katawan, para bang may ginising siyang matagal nang nakatago, makapangyarihan at sinauna. Sige, wika ni Giovanni sa wakas. Mababaw ang kanyang boses pero may bigat na agad, nagpatahimik sa buong silid. Pero pagkatapos nito, ikaw ang magpapaliwanag sa mga estudyante mo kung bakit mo ginawang entablado ng panlilibak ang dojo. Sinubukang tumawa ni Dario pero naging pilit at hindi sigurado ang tunog. Magpapaliwanag, ikaw ang magpapaliwanag kung paano ka bumagsak sa banig. Wala sa kanilang dalawa ang nakakaalam na sa loob ng 20 taon, hindi lang tumatakbo si Giovanni mula sa kanyang nakaraan, kundi pinino niya ang sarili sa katahimikan na ginawang lakas ang lahat ng kabiguan. Ang dating galit ay naging kontrolado at nakakatakot na epektibo. Habang pinapahiya siya ni Dario, mas lalo pang sumasalok si Giovanni sa malalim na balon ng lakas na minsang nagpahinto sa mundo. At matututo si Dario ng mahirap na leksyon. Inayos ni Dario ang kanyang tindig, halatang nasisiyahan sa katahimikang bumalot sa buong lugar. Nakapalibot na ngayon sa banig ang 8 estudyante, may ilan na sabik, pero ang iba ay halatang kabado. Ang makikita nyo ngayon, anunsyo ni Dario, sabay bukas ng mga braso parang aktor sa entablado, ay aral na mas mahalaga pa sa 6 na buwang training, ang kaibahan ng isang martial artist at ng isang taong tagamop lang ng sahig. Tahimik pa rin si Giovanni sa gitna, pero nagbago ang ritmo ng kanyang paghinga. Pumikit siya saglit at hindi na siya nasa Denver. Bumalik siya sa Las Vegas sa National Gymnasium, 22 taon na ang nakalipas. May mga sigawan din noon sa crowd. Tingnan niyo yang hamak na galing sa estero, hindi yan tatagal ng 3 round laban sa tunay na mandirigma. Sigaw ng isa mula sa mga manunood bago ang laban nila ni Victor, the Demolition Man Petrov. Nanalo si Giovanni noon sa 2nd round via technical knockout. Pero ang bigat ng mapanghamak na salita ay tumawid sa susunod na araw sa isang session ng sparring. Doon nangyari ang trahedya, ang alaala na habambuhay niyang dadalhin. Si Antonio Rodriguez ay namatay matapos ang isang palitan ng suntok na lumampas sa kontrol. Aksidental man ang hatol, alam ni Giovanni ang katotohanan na walan siya ng kontrol at may nagbayad ng buhay. Balik sa gym, patuloy pa rin ang pag-ikot ni Dario. "O janitor," kantiyaw niya, "handa ka na bang ipakita sa amin kung paano hindi mag-guard stance? O masyadong mahirap yon para sa mga tagalinis?" Doon na hindi na napigilan ni Sara Morales ang sarili. 22 taong gulang siya, may purple belt sa jiu-jitsu at isang graduate student sa sports psychology. Sa nakaraang 2 taon, nagsaliksik siya tungkol sa diskriminasyon sa mga paligsahan at training grounds. Ang nasasaksihan niya ay hindi lang nakakabahala, ito mismo ang klase ng lason na paulit-ulit niyang naitala. "Sensei Dario," matatag niyang sambit habang lumalapit, "maari ba akong magtanong? Sa tingin mo ba ay tama lang na pahiyain ang isang taong tapat lang na nagtatrabaho?" Tahimik na bigla ang buong silid. Dahan-dahang lumingon si Dario sa kanya, kita ang inis at hindi makapaniwala. "Anong sabi mo, Sara? Sino ba ang namumuno sa klase na to?" "Ikaw po," tugon ni Sara pantayang tono, "pero hindi ibig sabihin noon na kailangan mong gumamit ng kahihiyan bilang bahagi ng leksyon, lalo na kung ginagamit mo ang martial arts bilang dahilan." Nagtinginan ng mga estudyante, may ilan na tahimik na tumango, ang iba na may naiilang na sumulyap sa paligid. Wala pang naglakas loob na questionin si Dario sa ganitong paraan. Napatawa si Dario, pilit at hindi komportable ang tunog. "Katayuan sa buhay, halika nga. Hindi ito tungkol sa pera, ito'y tungkol sa paggalang sa sining at sa pag-alam ng sarili mong lugar." Dahan-dahang iminulat ni Giovanni ang kanyang mga mata.
May kung anong sa paraan ng pananalita ni Sarah, ang lakas ng kanyang tinig, ang tapang niyang tumayo laban sa isang taong may autoridad na nagpapaalala sa kanya kay Chiara, ang nakababata niyang kapatid. Si Chiara rin ay may ganoong apoy sa loob, ayaw palampasin ang anumang uri ng kawalan ng katarungan. 17 lang si Chiara nang tamaan siya ng ligaw na bala sa gitna ng isang operasyon ng pulis sa kanilang lugar. Nasa Japan si Giovanni noon, hinahabol ang karangalan at kasikatan sa ring. Nang dumating ang masaklap na balita, isa na namang mahal sa buhay ang nawala habang siya'y abala sa pagtupad ng isang panaginip. Isa pa yun sa mga dahilan kung bakit siya piniling maglaho, bitawan ang lahat at yakapin ang tahimik na buhay kung saan walang nakakakilala sa kanyang pangalan. Sarah, malamig na sabi ni Dario, mababa ang boses at puno ng banta. Kung hindi mo kayang igalang kung paano ko pinapatakbo ang lugar na to, baka hindi ka nababagay sa gym na ito. Sigurado akong makakahanap ka ng lugar na mas bagay sa pinagmulan mo. Bumigat ang hangin sa bawat salitang binitiwan niya para bang lason na bumalot sa paligid. Nakaramdam ng kilabot si Sarah pero hindi siya umatras. Bayad po ang membership ko, Sensei, mahinahon niyang tugon. At naniniwala akong lahat ng narito ay may karapatang matuto sa isang lugar na may respeto, hindi kahihiyan. Doon ginawa ni Giovanni ang isang hindi inaasahang bagay. Ngumiti siya pero hindi iyon ngiting pilit ng isang taong gustong magtago. Isa itong mabagal at maingat na ngiti ng isang lalaking muling nakakita ng dahilan para huminto sa pagtakas. 2 dekada na niyang pasan ang bigat ng 2 trahedya, parehong nakaangkla sa buhay na iniwan niya sa mundo ng laban. Ngayon, habang pinapanood niya ang isang batang babae na ipinaglalaban ang mga prinsipyong matagal na niyang ibinaon, may gumising sa loob niya. Nagsisimula ng maalala ni Giovanni Ribas kung sino talaga siya noon. Dario, wika niya sa wakas, kalmado ngunit matatag, may dalang tahimik na lakas na agad umagaw sa atensyon ng lahat. Tama siya. Hindi na ito tungkol sa martial arts, simula nang gawin mong entablado ng kayabangan ng banig na ito. Mabilis na humarap si Dario, pulang-pula ang mukha sa galit. Anong karapatan mong pagsabihan ako? Ni hindi mo nga alam kung ano ang ibig sabihin ng dojo. Isang hakbang ang isinulong ni Giovanni. At sa isang iglap, nagbago ang lahat sa kanyang kilos. Bahagya, ngunit malinaw ang pagbabagong iyon, tumuwid ang kanyang balikat. Bumaba ng bahagya ang kanyang posisyon at ang mga paa niya'y bumaon sa banig na parabang bahagi na ito ng kanyang katawan, isang kilos na agad makikilala ng mga tunay na mandirigma. Hindi ito sinasadya pero hindi rin maikakaila. Sa totoo lang, wika ni Giovanni, pantay pa rin ang tinig, alam na alam ko kung ano ang ibig sabihin ng dojo. At hindi na ito isa sa mga iyon mula ng palitan ng ego ang respeto. Hindi na pigilang manginig si Dario, hindi niya alam kung bakit, pero may kakaiba sa paraan ng paggalaw ni Giovanni sa mismong presensya niya na tila nagpaandar ng matinding babala sa kanyang loob. Pero pinigilan siya ng kanyang kayabangan sa pag-urong. Tama na ang satsat, iritadong sabi ni Dario habang pumuwesto sa kanyang paboritong stance. Tingnan natin kung makakakuha ka ng respeto sa marahas na paraan. Pinanood ni Sarah ang lahat, may halong pag-aalala ngunit may professional ding kuryosidad. Ilang laban na ang kanyang naobserbahan para sa thesis niya pero ang kilos ng janitor, kontrolado, eksakto at walang sayang na galaw ay parang mga alamat ng martial arts na napanood niya sa mga lumang archive. Bawat kilo may layunin, bawat hininga kalkulado, bawat enerhiya iniingatan hanggang sa tamang sandali. Muling pumikit si Giovanni at hinayaang umangat ang mga tao ng disiplina mula sa kaibuturan. Libo-libong oras ng pagsasanay, mga tagumpay na pinaghirapan sa dugo, pawis at sakripisyo, mga alaala na isinulat sa kalamnan at buto. At nang muli niyang imulat ang mga mata,
Hindi na isang janitor ang nasa harap ni Dario, kundi si Thunderstrike Rivas, 5 beses na kampeon ng mundo sa MMA. Huling pagkakataon, mahinahong sabi ni Giovanni, humingi ka ng tawad sa kanya, sa mga estudyante mo at ibalik mo ang dangal ng lugar na ito. Tumawa si Dario pero may bitak sa kanyang tinig. Humingi ng tawad? Ikaw ang magmamakaawa kapag tapos na ako sa iyo. Ang hindi niya alam, marami nang nakita si Giovanni. Sa ilang segundong inilaan ni Dario sa pagtayo sa kanyang pormasyon, tahimik nang inisa-isa ni Giovanni ang bawat kahinaan. Ang pagbubukas ng kanyang katawan dahil sa mataas na guard, ang palaging paggalaw ng kanang paa tuwing umatras, ang bahagyang galaw ng balikat bago siya umatake. Hindi nawala ang mata ni Giovanni kahit matagal siyang nawala. Sa halip, mas lalo pa itong tumalas. Napansin ni Sarah kung paanong ang ibang estudyante unti-unting umatras, parang kiniliti ng instinktong nagsasabing may seryosong mangyayari. Nagbago ang enerhiya ng silid, nanikip ang hangin, parang bagyong nag-aabang ng senyas. Habang muling nagbiro si Dario para basagin ang tensyon, hindi natinag si Giovanni. Wala siyang galit, wala siyang hangaring maghiganti. Ang mababasa sa kanyang mukha ay tahimik na paninindigan, ang uri ng lakas na lumilitaw lamang kapag may natagpo ang dahilan para wasakin ang katahimikan na matagal nang pinanghawakan. Ngayon, mas marami ng estudyante ang nakaramdam, may kakaibang nangyayari sa kanilang harapan, isang bagay na hindi nila maipaliwanag pero hindi nila kayang balewalain. Pumwesto si Dario sa paborito niyang stance, ang ginamit niya sa loob ng maraming taon upang takutin ang mga baguhan. Magkahiwalay ang mga paa, nakakuyom ang mga kamao sa harap ng dibdib, bahagyang nakapaharap ang bigat ng katawan, isang pormang hinubog sa mga tradisyonal na setting laban sa mga kalabang madaling basahin. Hindi gumalaw si Giovanni, hindi pa. Nakatayo lang siya ron nanonood, mula ulo hanggang paa, pinagmasdan niya si Dario. Napansin niya ang nakataas na siko, ang hindi aktibong core muscles, ang paninigas ng leeg na hahadlang sa mabilis na ikot, ang mga paang bahagyang hindi balanse. Tinitigan niya ang lahat na parang isang siruhano bago gumawa ng isang tumpak na hiwa. At naghintay pa rin siya, ngumisi si Dario at bahagyang tumalbog sa talampakan. Ano, tatayo ka na lang diyan na parang poste ng ilaw? Pang-aasar niya. Doon na gumalaw si Giovanni, isang bagay na hindi inaasahan ng kahit sino. Walang anunsyo, walang pasiklab, isang banayad na paglipat ng tindig, maingat na pagposisyon ng mga paa, bahagyang pagbaba ng bigat ng katawan, at mahinang pag-relax ng mga balikat hanggang maging perpektong tuwid. Pero para sa mga sanay tumingin, ang pagbabagong iyon ay kasing linaw ng araw. Mabilis, nakakayanig, may gumapang na lamig sa likod ni Sarah Morales sa loob ng 2 taong pag-aaral ng biomechanics at mga elite-level martial arts. Nakita na niya kung paano gumalaw ang mga tunay na mandirigma. Pero ang nasasaksihan niya ngayon ay hindi lang paghahanda sa laban. Isa itong pagising ng isang mandaragit at ginagawa ito ng may nakakatakot na kontrol. Kakaiba, bulong ni Dario. Ngayon ay may halong alinlangan sa tinig. May kung anong sa paraan ng pagtayo ni Giovanni, nakabaon sa lupa, alerto, ganap na panatag, na pumukaw ng babala sa pinakaloob-looban ng instinct ni Dario. Umusad si Giovanni, mabagal pero tuloy-tuloy. Napaatras si Dario nang hindi sinasadya. Bahagya lang, pero may mga estudyanteng nakapansin. Isang black belt na umatras mula sa janitor. Sa isang iglap nagbago ang dinamika ng buong silid. May problema ba? Tanong ni Giovanni. Mahinahon ang boses pero sapat upang patahimikin ang buong gym. Namula ang mukha ni Dario. Unti-unting nawawala ang kanyang pride at autoridad sa harap ng sarili niyang mga estudyante. Pilit pa rin siyang ngumisi. Wala naman. Gusto ko lang pagmasdan ang postura mo. Napanood mo ba yan sa YouTube? Walang tumawa. Ang tensyon sa silid ay tila naging salamin, matalim at hindi nababasag.
Sa totoo lang, sagot ni Giovanni, pantay ang tinig. Natutunan ko yan sa isang lugar na ang tawag ay Las Vegas National Gym. Baka pamilyar ka. Napakunot ang noo ni Dario, pilit inaalala ang pangalan. Parang may naalala siya pero di niya maikonekta. Las Vegas? Bootcamp lang yan nung weekend mo siguro? Samantala, tahimik na nilabas ni Sarah ang kanyang cellphone at nag-type Las Vegas National Gym Martial Arts. Nang makita niya ang lumabas, napahigpit ang kanyang hawak. Hindi iyon basta-bastang gym, isa ito sa pinakaprestihiyosong MMA Academy sa buong mundo. Ilang dosenang kampiyon ang nagmula roon sa loob ng 30 taon. Dario, muling sambit ni Giovanni, tahimik pa rin pero may dalang wakas sa boses. Isa pang pagkakataon, humingi ka ng tawad kay Sarah dahil sinubukan mong patahimikin siya. Humingi ka ng tawad sa mga estudyante mo dahil ginamit mo ang lugar na ito para sa sarili mong kayabangan. At higit sa lahat, humingi ka ng tawad sa sarili mo dahil naging eksaktong tipo ng tao ka na dapat iniiwasan ng martial arts. Nanatili ang alok na iyon sa hangin, tila huling babala. Isang marangal na labasan, isang daan patungo sa pagtutuwid. Pwede sanang tanggapin yon ni Dario, pwede niyang aminin ang pagkakamali, pwede pa niyang mailigtas ang kanyang dangal. Pero sa halip, sumugod siya. Ang unang suntok ay textbook, mabilis, malinis at eksaktong gaya ng pinagsanayan. Isang jab tulad ng libu-libong beses na niyang ginawa. Epektibo ito sa halos lahat ng tao, pero hindi si Giovanni. Ang sumunod na pangyayari ay sobrang bilis na karamihan ay hindi na naunawaan kung ano ang nangyari. Parang wala na si Giovanni sa harapan. Gumalaw ang kanyang katawan na parang tubig na dumaan sa tabi ng bato at ang kamao ni Dario ay tumama sa wala. Dahil sa kawalan ng resistensya, nawalan siya ng balanse, nakaabot ng husto ang braso at naging bukas na bukas sa atake. Ayos ang subok, mahina pero malinaw na sabi ni Giovanni na ngayon ay nasa tabi ni Dario, ganap na matatag. Maganda ang bilis, ayos ang porma, pero yung kanang balikat mo, nagsasabi ng lahat. Mabilis na lumingon si Dario, gulat na gulat. Paano siya nakagalaw ng ganun kabilis? Tsamba lang, bulong niya sa sarili. Pero ni siya mismo ay hindi kumbinsido. Sumunod ang paborito niyang kombinasyon, jab, straight, hook. Isang sequence na paulit-ulit niyang ginamit para tapusin ang mga laban at pasiglahin ang mga bagong estudyante. Malinis ang pagkakagawa. Perpekto ang galaw, pero wala pa rin si Giovanni sa harapan niya. Sa pagkakataong ito, sinundan ni Sarah ang bawat galaw. Habang papalapit ang jab, yumuko si Giovanni, pinadaan ito sa ibabaw ng kanyang ulo. Sumunod ang straight, kumiling siya pa atras na may hindi kapanipaniwalang kontrol. At nang dumaan ang hook, mabilis siyang umatras ng isang hakbang. Sapat lang upang ang kamao ni Dario ay dumaan ng ilang pulgada mula sa kanyang panga. Magandang kombinasyon, mapayapang sabi ni Giovanni, hindi nagbabago ang hininga. Pero bukas na bukas ang kaliwang bahagi mo pagkatapos ng hook. Nagsimulang kabahan si Dario. Libu-libong suntok na ang naibato niya sa buong buhay niya. Pero ngayon, wala siyang tumama. Sa isang taong sinasabing hindi naman daw sanay, tigilan mo ang pag-iwas at lumaban ka. Sigaw ni Dario, puno ng galit at pagkabigo. Sumugod siyang muli, mas agresibo, mas marahas. Doon na nagpasya si Giovanni na sapat na ang leksyon. Ang ikatlong bugso ni Dario, isang padalusdos na kombinasyon ng mga suntok at sipa, mas puno ng kayabangan kaysa galing, ay muling tumama sa hangin lang. Pero sa pagkakataong ito may nagbago. Habang sinusubukang bumawi si Dario mula sa bigong atake, napansin niyang may kakaiba. Mas malapit na ngayon si Giovanni kaysa dati. Paano? Bulong ni Dario, napagtantong tuluyan na siyang nawalan ng kontrol sa distansya. Dario, mahinahong sabi ni Giovanni, ngayon ay isang bisig na lang ang layo.
Gusto mo bang malaman ang pinagkaiba ng isang taong natutong lumaban sa mga gym at ng isang taong hinubog sa professional rings? Bago pa makasagot si Dario, ginawa ni Giovanni ang isang bagay na nagpatanong sa lahat kung naiintindihan ba talaga nila ang ibig sabihin ng lakas at kilos. Walang galit, walang ipinakitang puwersa. Maingat niyang inilapat ang palad ng kanang kamay sa dibdib ni Dario. Hindi basta bumagsak si Dario, lumipad siya. Nangatog ang mga paa niya sa ere, halos 2 metro ang itinalon niya pabalik. Bumagsak siya ng malakas sa banig at ang tunog ng pagbagsak ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. Walang kumibo. Nakahiga si Dario, nakatitig sa kisame, pilit unawain ang nangyari. Walang sakit, tanging isang matinding pagkaunawa na siya'y nilamon ng isang bagay na lampas sa kanyang pag-intindi. Hay, hindi posibleng mangyari iyon, hingal niya, pilit bumabangon. Hindi pa rin huminga si Sara Morales. Sa lahat ng taon niyang pag-aaral ng martial arts, hindi pa siya nakakita ng ganong perpektong kontrol. Walang galit, walang karahasan, puro eksaktong gamit ng lakas batay sa ganap na pagkamaster. Para siyang nanonood ng alamat na nabuhay. Lumapit si Giovanni at mahinahong iniabot ang kamay para tulungan si Dario. Sa totoo lang, anya, napakasimple lang kapag naiintindihan mo ang timing, leverage at energy transfer. Mga leksyon mula sa 20 taong karera sa profesional na pakikipaglaban. Hindi tinanggap ni Dario ang kamay. Tumayo siya mag-isa, nanginginig ang mga binti. 20 taon, karera sa anong... Nagsalita si Sara bago pa makasagot si Giovanni. Mahina pero mariin ang kanyang tinig. Hindi mo talaga alam kung sino siya, di ba? Lumingon ang lahat sa kanya. Hawak pa rin niya ang cellphone. Nagliliwanag, puno ng resulta ng paghahanap, mga artikulo, larawan at video. Binasa niya ng malakas. Giovanni Rivas, kilala rin bilang Thunder Strike, 5 beses na kampeon ng mundo sa mixed martial arts. Itinuturing na isa sa pinakamahuhusay na teknikal na mandirigma sa kasaysayan ng esport. Nagretiro ng walang talo pagkatapos ng 22 taon matapos ang isang aksidente na ikinamatay ng kanyang sparring partner. Parang alon ng dagat ang tumama sa lahat ng naroon, namutla si Dario nang tuluyang lumubog ang katotohanan. Hindi basta janitor ang pinahiya niya, isang alamat ang kanyang hinamon at mas masahol pa, sinubukan pa niyang hamakin ito sa publiko. 5 beses na kampiyon ng mundo? Pautal-utal na tanong ni Dario, tuluyan nang nawala ang yabang. Tahimik na tumango si Giovanni. Nagretiro ako sa edad na 29. Mula noon kung anong trabahong dumating, yon ang tinanggap ko. Naglilinis, nag-aayos, nananatili sa likod ng anino. Wala nang spotlight, wala nang entablado, wala nang kailangang patunayan. Agad ang naging pagbabago kay Dario. Ang mayabang at mapangmataas na instruktor ay wala na. Sa kanyang lugar, isang lalaking gising sa katotohanan marahil sa unang pagkakataon sa kanyang buhay dahil sa bigat ng sariling kayabangan. Hindi ko alam, mahina niyang bulong. Kung alam ko lang. Tinaas ni Giovanni ang kamay, marahang pinigil siya. Kung alam mo, igagalang mo ba ako o tatawanan mo pa rin ang isang katulad ko, isang taong walang sapat na karanasan para ipagtanggol ang sarili? Ang tanong ay mas matalim kaysa kahit anong suntok. Doon niya naintindihan, hindi ignoransya ang problema, kundi kayabangan. Ang paniniwalang may karapatan siyang maliitin ang iba dahil sa ranggo. Lumapit si Sara, matatag ang tinig. Sensei Dario, 2 taon na akong nagsasanay dito dahil iginagalang ko ang galing mo. Pero ang nangyari ngayong gabi, hindi iyon pagtuturo. Isa iyong pambubuli na pinagmukhang leksyon. Nagsimula ng magbulungan ang iba pang estudyante bilang pagsangayon. Nagbago na ang buong silid. Hindi na ito basta-bastang demo ng sparring.
Patawad, sabi ni Dario sa wakas, mahinang-mahina ang boses. Para kay Giovanni, kay Sara, sa inyong lahat. Wala akong palusot. Tumango si Giovanni, tinanggap ang paghingi ng tawad sa parehong tahimik at marangal na paraan na ipinakita niya mula simula. Salamat Dario, pero simula pa lang ng landas ang paghingi ng tawad. Ang tanong ay, ano ang gagawin mo ngayon na ipinakita sa iyo kung sino ka na naging? Tiningnan ni Dario ang buong paligid. Ngayon ay para bang ngayon lang niya tunay na nakita ang kanyang mga estudyante. Ang ilan ay halatang nadismaya, ang iba tahimik na nag-iisip. Magbabago ako, wika ni Dario. Hindi mangyayari agad-agad, pero magbabago ako? Doon nagulat ang lahat sa tanong ni Sara. Ginoong Rivas, maaari po ba kayong magturo ulit? Sa palagay ko mas makikinabang kaming lahat sa isang guro na nauunawaan na ang tunay na lakas ay may kasamang pananagutan. Ngumiti si Giovanni, ang unang totoong ngiti niya ngayong gabi. Siguro, sagot niya, pero hindi para magturo ng suntok o sipa. Saglit siyang tumigil tapos nagdagdag para ituro kung ano talaga ang mahalaga, na ang respeto ay hindi nakukuha sa sinturon o titulo, kundi sa pagkatao. Habang nakatayo si Dario sa guho ng kanyang dating kayabangan, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin. Sapat na ba ang isang gabi ng kababaang loob para pawiin ang taon ng kayabangan? O may mas malalim pa bang kailangang baguhin upang tunay na magbago ang isang tao? 3 buwan ang lumipas at lahat ay nag-iba. Nagbago ang gym. Hindi na lang basta ang lalaking may mop si Giovanni Rivas. Dahil sa pagpupursige ni Sara, kinuha siya ng may-ari ng gym, ngayon bilang espesyalista sa advanced martial arts at filosofiya. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, muling naging isang tunay na dojo ang lugar. Nawalan si Dario Martinez ng kalahati sa kanyang mga estudyante sa unang linggo matapos ang insidente. Ang video na palihim na kinuhanan ni Sara ay kumalat agad sa social media. Ipinapakita ang nakakagulat na eksena kung saan pinahiya ng isang janitor ang isang black belt. Wasak ang reputasyon ni Dario sa loob ng martial arts community. Matapos ang isang klase tungkol sa respeto at kababaang loob, nilapitan ni Sara si Giovanni. Sensei Giovanni, wika niya, salamat po sa pagtuturo sa akin na ang tunay na lakas ay hindi kailangang ipagyabang para maunawaan. Ngumiti si Giovanni habang pinupunasan ang gamit ng gym. Ang pinakamahalagang leksyon na maibibigay ko, aniya, ay ito lang. Huwag kailanman husgahan ang isang tao base sa kanyang trabaho o itsura. Bawat isa ay may kwentong maaaring ikagulat mo. Samantala, si Dario ay patuloy na nagtuturo sa isang mas maliit na gym, pero ngayon ay may bagong kababaang loob. Ang kahihiyang dinanas sa publiko ang nagtulak sa kanya upang muling pag-isipan ang kanyang pag-uugali. At ngayon ay nauunawaan na niya na laging may mabigat na kapalit ang kayabangan. Minsan, ang hustisya ay hindi kailangang maingay, kundi tahimik lang nitong binabago ang lahat, gaya ng bagyong walang iniwang bakas, pero binago ang daan. Pinatunayan ni Giovanni na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa panalo, kundi sa pagkatao. Kung nakaantig sa iyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para sa iba pang makabagbag damdaming kwento ng mga ordinaryong tao na ginawang tagumpay ang mga sandali ng kahihiyan. Itinuro ng lalaki na may itim na sinturon ang janitor